Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong guidance, love life, connections, aral sa buhay pag-ibig, mga gabay at kung ano-ano pa ang ating mababasa for this reading. Spirit guide, send me messages. Anong love, guidance, love messages, connections, lessons in life, ang nais ninyo ipabatid sa amin, mga aral sa buhay pag-ibig. Spirit guide, send me messages. Oops. Yeah. Three of Swords. Devil. Four of Pentacles. Five of Pentacles. Knight of Cups. Seven of Wands. Judgment. Page of Wands. Nine of Wands. Justice. Okay, meron tayong Eight of Cups. Nine of Cups. Seven of Cups. Moon. Yan. So, Eight of Cups, Three of Swords, Four of Pentacles, Five of Pentacles, Devil, the Moon. Itong mga energy na to, masyadong mabigat, masyadong masakit, masyadong toxic. O parang dyan pa lang sumasakit na yung ulo ko. Dahil mabigat talaga yung energy na to. Kasi meron ditong Three of Swords, merong Moon. Maari kasing maraming mga, sabihin natin, itinatago yung person mo. Marami siyang mga lihim, marami siyang hindi mo pa nalalaman na kung ano-anong ginagawang kalokohan. Maraming kababalaghan or marami pang mga nakatago sa kanyang pagkatao na somehow, ito talaga yung nagbigay sa'yo ng ano. Ito siya, masyado siyang possessive pagdating sa'yo, pero pagdating naman sa kanya, hindi siya open. Dahil marami siyang itinatagong katotohanan sa kanyang pagkatao. Parang ano lang masyadong domineering na ang gusto niya lang is yung ikaw, yung pakabeg. Gusto niya lang yung malaman tungkol sa'yo, gusto niya makuha sa'yo, gusto niyang hawakan ka, maging masyadong possessive, magiging stricto, at kung ano-ano pa. No? Pero pagdating sa kanya, parang hindi dapat magtanong, hindi dapat pakialaman, no? Parang ganun. So, nagiging one-sided lang tong ano na to, relationship na to. Somehow very toxic. Napaka-toxic na nito. Kawawa ka sa relasyon na to. And dumating yung time, sobrang wala, hindi mo na kaya. Sobra ng sakit ng nararamdaman mo kasi maaari itong taong to, siya yung mapaglaro, siya yung magaling anong tawag dito, mag-manipulate, yan, magaling manggamit, at maraming mga ginagawang hindi magaganda. Meron pa, dumating pa yung time na
umalis tong person na to. Talagang bigla na lang siya naglaho. After mong ibigay sa kanya ang lahat-lahat ng pagkatao mo, lahat-lahat ng sarili mo, no, tapos biglang iniwan ka na niya after niya makuha ang lahat-lahat sa'yo. Hindi lang kasi yung sabihin natin kundi sarili mo, kundi pera din eh. May mga nakuha rin siya sa yung pera, kaya nang umalis tong taong to, no, kumbaga na nasamsam niya o nathut-hutan or dahil sa galing niya mag-manipulate at wala, parang bagsak ang kabuhayan mo, or sabihin natin maraming nawala sa'yo. Maraming mga bagay ang nawala sa'yo. Parang nang una, hindi ka pa kasi parang nagigising sa katotohanan, kahit sabihin natin maraming mga kaibigan o kamag-anak or kapamilya mo yung nagsasabi sa'yo na talagang dayuan mo na yan, or bakit ka pa sumasama dyan, or bakit parang itigil mo na yung dahil kawawa ka lang pero dati sobrang nagbubulag-bulagan ka, parang parang siya lang yung mundo mo kahit na ganun yung ginagawa sa'yo, pero somehow bigla na lang siya nawala, sobrang sobrang talaga nasaktan ka ng gusto. Yung una, in denial ka pa, di ba? Babalik din siya, hindi naman siya talaga ganun, ganyan-ganito. Wala, sobrang nabulagan ka, nagbingi-bingihan ka. Pero dumating dito yung judgment. Nagising ka rin sa katotohanan isang araw. Namulat ka rin sa katotohanan na ganun yung ginawa mo sarili mo. Hinayaan mo yung sarili mo na talagang lumagapak. Hinayaan mo yung sarili mo na paulit-ulit saktan at lokohin at manipula ng taong to. Hinayaan mo yung sarili mo na, di ba, na talagang ginamit ng taong to. So nagising ka, nagkaroon ka ng, sabihin natin, awakening, no? Yung pagbubulag-bulaga mo dati, ngayon, talagang wala na yung mga piring sa mga mata mo. Yung pagbibingi-bingihan mo dati, talagang maliwanag na ngayon na talaga yung payo sa'yo ng mga kaibigan mo, no, ng mga taong nagmamalasakit sa'yo ay tunay at nagising ka na sa katotohanan. Ngayon natimbang mo na sa puso't isipan mo, no, na talagang itong taong to, hindi ka naman talaga mahal. Ginamit ka lang ng taong to. Ngayon, maaring natuto ka na, alam mo na kung paano protektahan ang sarili mo, hindi ka na basta-basta papayag na tratuhin ka ng hindi tama ng kahit sinong tao. Ang maganda dito, magkakaroon ka ng panibagong lakas, pagpupursige sa buhay mo. Muli kang babangon doon sa pagkakadapa mong to. Meron ditong isang tao na maaring may damdamin sa'yo, makikilala mo to, maaring siya yung mag-offer sa'yo ng panibagong pag-ibig, pero sa'yo syempre dahil nasaktan ka ng gusto doon sa nakaraan, hindi ka basta-basta papasok sa isang relasyon hanggat hindi mo na kikilala na mabuti yung taong to. Pero itong taong to, malakas ang kanyang desire na kilalanin ka, na tulungan ka, na mahalin ka. So nandun yung desire tsaka yung kanyang feelings para sa'yo. At ito maganda, magkakaroon ka ng mga options. Ibig sabihin sa love, maring hindi lang isang tao ang makikilala mo. Pero dito, ang maganda is kinikilala mo muna bawat isa at inaalam mo yung tunay na intensyon nila. At maaring nga itong person na to, someone who has desire and feelings for you, kung siya man yung talagang makakapagpatibok muli ng puso mo, it will be a wish fulfillment para sa'yo. Hinay-hinay lang to, hindi naman siya kailangang madalian na pumasok agad sa isang relasyon. Ang mahalaga dito ay magkakilala kayo ng gusto, malaman mo yung talagang tunay niyang intensyon, at alam mong nandyan siya para protektahan ka, nandyan siya para mahalin ka, at respetuhin ka, yung pinakamahalaga, yung respetuhin ka. So, dun man sa pinagdaanan mo, naging masaklap man, ang importante, tumayo ka muli, tinanggap mo sa sarili mo yung mga pagkakamali mo rin, kasi you allow that person to hurt you you allow that person to manipulate you, to use you. So, sabihin natin na
kailangan patawarin mo rin yung sarili mo. You accept your fault, patawarin mo yung sarili mo at mag-move forward ka sa buhay mo. At magpursige ka lang, lumaban sa buhay, palakasin mo lang yung kalooban mo, o magpakasipag ka sa trabaho mo, doon ka muna mag-focus sa sarili mo. At maraming mga taong hahanga sa'yo. Maraming mga taong sabihin natin mag-a-admire sa'yo at isang tao na nga ang darating para sa'yo na siya yung magiging wish fulfillment mo. Siya yung taong may mabuting intensyon, may pagmamahal, siya yung taong masaya kapag kasama ka, gagalang ka, irerespeto ka. So, siya yung magiging wish fulfillment mo. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Financial issues, yan, finances and career. Kasi nga, mula dito sa taong ginamit ka, ang dami niya nakuha sa'yo eh. Tapos siya yung ginawa mong mundo mo. Kaya naapektuhan pati yung trabaho mo. Pati kabuhayan mo, pati sabihin natin finances mo. Kaya malaking factor din yan pagdating sa love life. Kailangan dyan kasi, hayaan mo may sarili siyang trabaho, pagkakakitaan, ikaw rin ganun. Tapos, mag-enjoy lang kayo pag magkasama kayo, pero pagdating sa mga kanya-kanya yung karera, suporta lang, 'di ba? Ganun. Hindi yung parang ikaw yung inaasahan, tapos kapag wala kang maibigay, kawawa ka pa sa taong yun, 'di ba? Wag ganun. Trust. This situation is calling for you to have faith. So, just have trust. Trust sa universe na yung mga bagay na natutunan mo sa nakaraang mong relasyon, yan yung magpapatatag sa'yo. You just have to have faith na merong isang taong tunay na may mabuting intention for you at makikilala mo at magiging masaya kayo because there will be trust and there will be respect. Yan. Let go. I-let go mo na raw yung taong yun. I-let go mo na yung taong nanakit sa'yo. I-let go mo na yung sakit na naramdaman mo. I-let go mo na yung any hatred. You have to let go so that you can have a peace of mind. Let go mo na yun, hayaan mo ng universe, may karma naman. Let go mo na yung any pain na yun, i-offer mo na yung pain na yun kay God, at siya nang bahala mag-transform ng pain na yun for you to have a peaceful mind, for you to have a grateful heart. Okay? And you're ready. Kapag yung sa mga pinagdaanan mo na yan, nalagpasan mo na, yung heartaches na yan, you already ask forgiveness from God, you forgive yourself, you forgive that person, kahit hindi kayo magkausap, hindi na kailangan magkausap, basta pinatawad mo na siya. And now you are ready to have a new one. You're ready now to face your life with this new person coming into your life. You are now ready to have a new beginning, a new love life with this new person who have trust and respect for you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.